Welcome back to another episode of License to Shoot podcast. And today, pag-uusapan natin the second best or the second best players or the co-stars, the Robins to the main guys of each team in the UAAP. Mm-hmm. So alam naman natin na for every superstar sa team, meron silang certain co-star. Basically, yun yung magiging Robin nila. Tapos yung maging top kumbaga pag kunyari may mga bad games sila yung pwedeng sumalo sa mga lapses nila on specific games such as kumbaga Kobe Bryant to Shaq, Scottie Pippen to Michael Jordan, Dwayne Wade to LeBron James. So, wag na natin palayuin pa, no? Let's get into it. Okay, yun. We'll start na. Ano muna tayo before anything else? So, pakilala tayo. Ako si Miggy C, ikaw si William Go, and then yun. Okay, actually nasabi mo na nga kung ano yung second star. So, let's go with USD first. So, USD. Sasabihin muna natin yung superstar and then sa co-star agad tayo. Oh, sige, sino ba superstar ng USD? Syempre, si Cabanyero. Alam naman natin si wala. Cabanyero ang main guy ng UST. Pero for you ba, Wala. yung mga napapanood mo, sino yung pwedeng, yung kumbaga magiging co-star ni Cabanyero? Akin actually, before the yesterday's game, nung hinahanda natin tong episode na to, may isa akong taong, may one guy lang. And actually, I'll stick to him. And that's Migs Pangilinan. So, si Migs Pangilinan is a fourth-year player for UST. Rookie year niya was way back in season 82 nung kay Coach Aldin Ayo pa. Ang role niya lang nun is bench warmer lang siya and then towards the latter part of the season ginagamit siya for defensive purposes. So after season 82, season 84 and season 85 nagkaroon siya ng mas maraming minutes and then mas nakukuha niya offense. Pero ngayon coming to season 86 naintindihan niya na he's a fourth year player and at the same time he's being assertive and aggressive on offense. Kaya nung game ng against Adamson nung nanlamig si Cabanyero from second to the early fourth quarter, siya yung tumutulong for USC dun sa offense. At yun yung parang feeling ko siya yung magiging kailangan mag-step up palalo. Although, dun sa recent game nila against NU, medyo malamig siya. So, yun. Pero I think he needs to step up more for USD. Yun nga rin yung isa rin sa nanonotice ko sa kanya na now talaga it has to be his time. Kahit hindi siya yung main guy pero at least na parang the leader of the team kasi syempre siya yung 'di ba since season 82 so wala pang pandemic nasa team na siya nasa program na siya. And kahit wala pang minutes and now slow nung time na yun and now he's getting the minutes. But it's basically his time to be na parang nagiging senior na siya. And then, malapit na matapos yung collegiate career niya, chance niya na para magbigay ng pangalan. So, obviously, na parang kahit may Nick Cabanyero dyan na who's the main guy, and then sa final year niya next year, if maglalaro siya, di ba, may mga guys na papasok siya, such as Fortsky Padrigao, meron pa atang dalawa. May dalawa pa si Cabanyero. Third pa lang siya ngayon. Pangilinan. Pero yun nga din si Paranada, Padrigao, and then may mga other top recruits pa na for season 87. Kahit sabihin natin matagal na sila na sa UAAP or they've made their names in the UAAP. Pero pagdating sa program, bago pa lang sila. So he could have that leadership role to na matagal na ako sa program na to. Sige, I will help you. I will be the one to guide you into buying into the program. So yun, I guess yun. Si Migs Pangilinan yung ating second star for UST. And siguro future games, we hope to see him be more aggressive and more assertive in helping Cabanyero on offense. Kasi feeling ko siya yung isa sa mga merong talent talaga. Meron talagang kakayahan para tumulong kay Cabanyero offensively and defensively. And now let's go to the next team, which is FEU muna tayo. Another team for me na medyo madali i-identify ko sino yung second star. And ang second star dito for me, it's Cyrus Torres. For some reason, siguro iba, feeling si Cyrus Torres yung number one. Sinong main star muna ng FEU?
Yun nga. Actually, medyo para sa akin lang naman to. Dikit si Cyrus Torres tsaka si LJ Gonzalez. Yes, tama. Pero si LJ, si LJ Gonzalez, alam mo na yun, speedy point guard na from year 2 to year 5, talagang tinitake niya yung to be the main guy for FEU. And he took it So, na rin nung umalis si RJ Abarrientos na last parang year, oh. mm. So, yeah, I do believe ito rin si Cyrus Torres. Matagal na rin siya sa program na para tapos kumbaga time niya na rin to na to be the one of the leaders of the team, especially na pre-pandemic din nandiyan ni si Cyrus Torres. So, parang nakikita natin na nabibigyan na like slowly habang tumatagal, 'di ba? Nabibigyan na siya ng minutes kasi before he had to defer to guys like si 'di ba last year si anong season 84 si RJ. Tapos nung season 82, 'di ba hindi na sina Kani nun eh. Sino nga yung basta Si, yung mga stars nila nun? Hmm. season 82, sila ano yun si Taufin, sila Ayun, sina Ken Taufin, Toffin. ayun. So parang nagde-defer pa siya nung time na yun eh. And now na since slowly yung mga seniors nag-graduate na moving on to the next chapter of their basketball careers. Now, nagiging time na to ni Cyrus Torres na this is gonna be I'm gonna be one of the leaders, and now deservingly so na nabibigyan na siya ng opportunity since yeah, it's Mm. basically one of his like isa na siya sa mga top guys ng team. And ano lang, for me, kibat siya number 2 and yung clear-cut superstar, Robin for LJ Gonzalez is, alam naman natin kung ano nangyari sa FEU nung off-season. Dami nawala din, like si Sahonia, medyo nag-re-rebuilding sila, di ba, towards the season. Yeah. Pero yung pag-step up ni Cyrus Torres, yun yung naging parang reason for FEU to be a bit, even though they're still winless as of the moment that we're recording this, sneaky pa rin tong FEU. Actually, kahapon nga, muntik pa silang manalo dun sa Sa UP, UP. Di ba? overtime And, pa. yun, talagang one player to watch out for si Cyrus Torres. Already in the 4th year. Pero next year, baka this could be his team or maybe still be a second Ano to star eh. for next year. Ano lang, I think okay na tayo sa FEU, pero before we go to the next team, I'm just gonna give honorable mention kay kay Cholo Nuevo. Ako para sa hindi ko lang siya number 2 for for FEU FE. as of the moment kasi parang ano pa siya tawag doon. Yung Nangangapa. nangangapa, nagde-develop pa siya this year eh. He's not someone na parang sure every game talagang maaasahan mo. Pero at the same time, if makukuha niya yung rhythm niya, he could be the number 1 or number 2 on some nights. And tingin ko nga baka nga next year siya yung maging main guy for FEU. Pero that's a different story. So let's go with next team. Medyo tayo. Since next UST tayo, FEU medyo para sa akin medyo madali malaman kung sino yung madaling number 2. Doon tayo medyo pahirapan natin sarili natin. And let's talk about UP naman. So, UP. sige, UP. Mahirap eh. Para Ang sa akin, daming mahirap. Sa akin either ang actually nung iniisip ko yan, dalawa na sa isip ko eh. Si Jay Cancino and si Francis Lopez. Pero yun nga after a um very deliberate, very difficult analysis, no. Parang I'm going with leaning towards Francis Lopez. Diba? Kasi parang siya yung nagiging threat na talaga na parang siya, parang mas consistent siya na kahit sige wala yung points diyan pero yung mga other factors especially yung rebounds, 'di ba? Lagi na nagli-lead si Oo. kaya nga parang early candidate siya for Rookie of the Year if eligible man siya. Then 'di ba parang siya yung leading for, I believe siya yung early candidate for Rookie of the Year. Mhm. Yun, same din sa akin. Early candidate for Rookie of the Year tong si Francis Lopez. Although, Team Amos tayo sa hot take natin di ba? Mamaya pa yan, So, mamaya pa yan, mamaya pa yan. hindi, sinasabi ko lang. So, Oo. yun, sabi ko Pero lang, hindi surprising na si Francis Lopez. sobrang consistent niya. Pero saan I might go with CJ still with CJ Cancino. Oh, wait.
if I'm not mistaken, this is their fourth game, di ba? Oh, And fourth game. parang still on the 2-0 double sila. digit scoring. If I'm not mistaken, wait lang. Sino ba kalaban nila nung Saturday? Si NU. Titignan ko yung stats. Pero sa pagkakaalam ko, simula Oh, maganda rin laro first ni game CJ. to fourth game, siya eh. Asing dikit lang sila ni Malik Diouf, which is their superstar for UP. Kasi kung iisipin, pag wala si Malik Diouf sa UP, sobrang laki nung mawawala sa kanila. Yep. Diba? So, and tingin ko on the games that they played so far in the season, pag tinanggal mo si Diop, tinanggal mo pa si Cancino, baka doon mahirapan ng UP. Kaya I'm putting Cancino as the number 2 for for UP. Yeah, si Cancino. Okay, sige, wag Ayun natin. Sige. oh, sige, actually quick lang. Ito mo. Go, go, Ano go, go. pa, from first to fourth game, double digits pa rin si Cancino. And dikit parati sila ni Malik Diop on scoring. Parang nung first game nila, 19 si Diop, 18 si Cancino. Ganun, magkasunod lang sila parati sa scoring ni Basically, Diop. siya And yung now, nagiging Richie nung season 84, yung season 84 na Richie. Sa ngayon, siya yung nagte-take up ng role na yun. 'Di ba? pwede, yung Not parang necessarily yung sinasabi ng tao na bida-bida. Pero kumbaga si CJ yung nagiging leading scorer, or if not the leading scorer, at least yung kumbaga the way Richie was. I guess on some cases, pwede. 'Di ba? May case na ganun. Now, let's go with the next team. Wait lang. So, yeah, let's go with UE muna. So, UE. actually, surprisingly sa UE, parang sabi mo, di ka masyado sure kung sino ang No, Robin dito. Ako, yung number 1 nila si Remogat. Clear cut. oo, clear cut yun. And I like the pieces of UE with like si Wilson, si Dumont, si Lasawat. Pero yung number 2 nito, for me, clear cut to eh. Madali din yung sa UE na malaman ko sino yung number 2 nila. And that's Precious Mumuway. Yung walang FSA. FSA. Oo. Oo. Di ba siya yung siya yung, di ba parang, din, maganda rin yung laro niya nung against Ateneo. Ako para sa akin kasi etong UE team na to this year. Yung si Remogat at si Momowe, it gives me the same vibes with the Sumang and Charles Mami year ng UE. Yung parang, alam mo naman, si Sumang, number Super 1 yan, di sumang ba? yun. Yeah, pag nawala si Sumang, si Mami yung magiging number 1. Pero not necessarily na siya yung bubuhat sa opensa. Pero yung parang magiging main focus siya ng defense and offense for UE. Tingin ko ganun din yung ganun din yung parang magiging mangyayari sa UE if ever kunyari hindi makapaglaro si Remogat on some games. Parang magiging focus si Momowe. Pero you're gonna see other guys from UE na magsashine sa offensively. Pero you're gonna still see na si Momowe yung big piece on that team pag wala si Remogat. So, yun. Okay, so moving on from UE. So, sige, dito na tayo sa NU Bulldogs. Sige, ikaw. Feeling ko hot take ako dito eh. So, ikaw Superstar muna. naman talaga si Baklaan eh. Pero, Number 2 ko siya eh. oh, Medyo like, I'm sorry, I'm a fan of Kian Baclan, pero parang this year, di ba kasi medyo siguro kasama na rin sa expectations natin na, ikaw kasi na-hype mo din ako na so, this is his own team eh. So, team yung ngayon, yung mga Baklaan eh. first 4 games niya, hindi ko pa masyado nararamdaman na this is his own team. Kaya siguro parang feeling ko baka number 2 pa siya this year. Pero, sige, ikaw. Sino muna yung sa'yo? Definitely, siguro I'm going with Steve Nash. Enriquez. 'Di ba parang siya yung parang sinastabilize niya yung team siya. 'Di ba? Para siya yung nagiging nila eh. Parang siya yung nagke-create for his teammates, or na parang kumbaga may times na nagiging playmaker si Steve Nash, and then he can score at will. So parang sobrang dami niyang kayang gawin sa court, na may mga times 'di ba kaya niya 'di ba nga nagbe-best player pa nga siya. Well, at least last season. Hindi ko lang masyado This sure. season, nag-best player siya ng first Diba? game nila against Ateneo. Ayun. So, Siya pa naging best player nun, di ba?
So parang Mm. nakikita natin na syempre ever since first season ni Coach Jeff sa NU, andun na siya. So siya yung masasabi natin isa sa mga naka-buy-in na fully bought in na sa program and sa system ni Coach Jeff. Kaya parang bibigyan siya ng parang he is gonna be given more opportunities, more more touches and different parang ilalabas ni Coach Jeff yung galing ng isang Steve Nash Enriquez. Mm. Ayun yun, actually, simula nung nawala sila Felicilda at Torres nun, si Steve Nash Enriquez na talaga din yung naging Di ba? parang alaga ni Coach Jeff. Yung naging, siya parang project player. As in, we see his growth. And nakakatuwa dun, they can coexist with, kaya nila mag-coexist with Kian Baclaan. Diba? 2-point guards, diba? Pero yun, actually ako din, I'm gonna go with Steve Nash Enriquez as number 2. Kahit na sinasabi ko, parang gusto ko ilagay sa number 2 si Kian Baclaan. I still feel na this is his team, kahit na hindi pa siya nag-erupt with the points na parang, or the expectation that we wanted. Baka siguro fault lang natin yun. Pero yun, Steve Nash ako for the second star. Uh, kasi kaya niyang makipag-complement kay Baclaan. And then, Last ngayon niya na season pa lang medyo kita for natin yun. Oo, totoo. And kahit ngayon medyo for me nagsa-struggle pa sa akin nagsa-struggle pa this year si Baclaan or hindi pa siya nagbe-break out as we wanted him. Si Steve Nash yung nag-hold ng fourth for NU. Like, yun nga, playmaking duties. At hindi din sila nagkakalayo. Like, last game against UST, 10 points si Enriquez, tapos 6 assists. Si Baclaan naman, 7 points, 5 assists, diba? Mas mataas pa nga yung stat Number. ni, o numbers ni Steve Nash dito. And feeling ko ngayong early part of the season, siya yung parang mag-aano muna, hold the fort. Then haantayin lang, magiging patient lang sila kay Kian Baclaan. Kasi alam naman natin tong player na to. Once he gets going, I think he will take NU on a different level. Oh, and to add to it, no, before we move on to the next team, ang isa rin sa masasabi ko is, kaya I still put Baclan as the main guy, tapos second, parang, co-star si Steve Nash. Kasi, di ba, alam naman natin na ever since si Kian Baclaan, superstar talaga siya. And then, Parang nasa na yun prophecy niya na yun maging oo, superstar talaga siya. di ba? Tapos si Steve Mm. Nash, medyo role player type of player, especially kahit nung high school kay Coach Gold. Coach Gold product in si Kian, like heading to college. Si Steve Nash. Yun nga, si Yung Steve. product. Galing sa NU High School ni Coach Gold. So parang in terms of yung utak niya when it comes sa laro, is si Steve Nash magiging he knows na complementary piece siya, na he can take over if needed, pero as much as possible he will defer sa mga magagaling, the way he did this deferred kina Carl, kina KQ. Yan ginagawa niya kay Baclaan. Yeah. I guess that's it for NU. Let's go with the next team na medyo, for me, mahirap din. And that's the Adamson Soaring Falcons. By the way, hindi namin isasama si Jerome Lastimosa, although siya yung rightfully number 1 guy ng Adamson talaga. Pero kasi hindi pa siya naglalaro this season. Hindi pa siya naglalaro. So, sa akin, ang number 1 kasi na... number 1. Yung tatanong ko sa iyo, sino number 1 na nag-take over? Sa akin, si Cedric Manzano. Yung big man nila sa Adamson. Actually, siya yung number 2 talaga. Pero di ba mas madami pa playing time niya kaysa sa FSA nila? Medyo pa kasi like testing the waters pa to si yung Oja Ricre. Yung FSA nila. So itong si Sedman talaga, number 2 siya pag nandyan si Lastimosa, and good for like the Adamson community na nung nawala si Lastimosa, he became that number 1. Parang kahit pa paano nakapag-step up siya to be that number 1. He is not like Lastimosa na may takeover mode yet. Pero he showed to be really, really reliable for Adamson. And yun nga, pinaka-naalala ko talagang feature nitong na ginawa ni Manzano is nung against UST, nung nahahabol na sila ng UST, 10 straight points nung quarter na yun sa kanya galing. As in, kinain niya yung opensa talaga. Fourth quarter.
Ah, before the OT. kaya Diba? nag-overtime. Kaya actually, reason kaya din hindi nakalayo yung UST dahil lahat ng basket na ginagawa ng mga UST na may momentum, sinasagot na lang. So, yun. Pamatay sunog. Yeah. Oh, so, pero going back to the number 2 ng Adamson Soaring Falcons, para sa akin, actually, may iba tayo ng take dito. Pero sige, ikaw muna, ikaw muna. Ako am definitely going with yung nag-game winner si Vince Magbuhos. Kasi I mean, nakita naman natin yung clutch ano niya, yung clutch shot niya, no, 'di ba na umaga, he is reliable na especially 'di ba big 'di ba big guy si ano, big guy si what's the name again? Sorry si ano? Si Vince Ayun Magbuhos. si hindi big guy si ano, Manzano. yun si Manzano, 'di ba? Uh, So parang siya yung magiging go-to guy nila sa ano, 'di ba? Parang no shot against mm, the big men. Pero 'di ba yung mga ibang big man, parang kaya si Shaq may Kobe siya. And then si mm, Jumar may Kabagnot. mm. Parang siya yung pwede maging Alex Kabagnot to Manzanos ano Junmar Fajardo. At least this year. Taas yung comparison na. Pero ako, nagigets ko kung saan ka nagagaling. Pero para sa akin, ibang tao yung parang dapat second star. Si Hmm. Vince Magmuhos for me this season rather, highlight pa lang sa akin ni Magbuhos is yung game-winning shot niya. Yun talaga yun Oo, talaga yung yun talaga yung introduce. mm, oh, for this season for him. Pero para sa akin, yung number 2 ng Adamson ngayon, si kanilang rookie, Matthew Montebon. So, si Maganda lang Matthew yung lalaro nun. maganda din nilalaro nun from the UP game pa lang. Hindi pa siya super consistent. But by the way, if I'm not mistaken, he is still a rookie. Diba? So, kaya siguro Yung hindi siya pa straight consistent. out of high school. Oh, if I'm not mistaken, alam ko ano to, rookie to sa Rookie to sa UAP ngayon eh. Potential dark horse nga daw. Yung naririnig ko. Pero yun, for me bakit siya yung number 2? Kasi yun nga, going back to the game sa Ateneo, si Vince Magbuhos sinaalala natin kasi siya yung nagpanalo. Pero yung nagpatabla ng OT, yung nag-force ng OT nun, nung fourth quarter, si Matthew Montebon. Di Mm. ba? So, Siya yung nag-ano. uh, and another feature na ginawa niya din is, nung UST game din, sobrang lamig niya, pero nung overtime, nung it matters the most, dun siya kumukuha ng mga big shots. Diba? So, I think this rookie is talagang dinidevelop pa. Pero meron siyang instinct inside him na kayang mag-take over ng game. Yeah. Mhm. Okay, so moving on. So last two na Last two tayo. teams. Okay, so sige, dito na tayo sa Unahin alma natin mater yan. natin. Alma mater Hindi, natin. last natin yan. Maganda Okay, yung okay. usapan Sige, dyan. sige. Okay, Maganda so usapan Ateneo dyan eh. muna, Ateneo. Oo, Ateneo muna. Okay, so for me, it's Mason Amos. Kasi yung main guy talaga si Balungay. And nakikita naman natin na slowly, especially nung Lasal game, yung Lasal game, yung kumbaga introduction ni Mason Amos. And then sa ano yung isa niya yung Adamson game, 'di ba? Parang may mga part na, Mm. na ano pa si Mason, pero nakikita na we're seeing glimpses eh. Kahit nung UE game, may mga glimpses of emergence na tayo for Mason Amos. We never know Mm. how long pa si Mason Amos makakalaro sa Ateneo kasi there 'di ba parang there might be international offers or ano, pero alam ko 18 pa lang siya eh. So safe to Bata say, pa to, alam ko 18 pa lang. So safe to say matagal na kakagilas siya under dito. ano pa lang nito Hmm. dati. Last year. Kaya nga. So parang kahit sabihin natin nandun pa siya sa adjusting phase niya to the UAAP UAAP environment. Pero kahit pa paano medyo nabo-block out niya na yung noise 'di ba na okay kaya kong mag-step up during big games. So Mm. yeah. And siya rin naman may Gilas experience din siya. Tapos kaya parang for me chance na ito na yung si Mason Amos na yung could be the second guy to Kai Balungay. Actually, I disagree. Number 2 ko sa Ateneo si Kai Balungay.
De, joke lang. Joke lang. Masyadong hot take 'yon. Oh, Pero ano, hindi ako super agree na Mason Amos as the number two. Kasi ibang tao yung number two ko. And that's umasa. Chris Kun. Si Ay, oo Chris nga Kun pala, sa akin. Chris Kun nga pala. So, sobrang naging ano sobrang ano ba tawag doon? Reliable naman ni Chris Kun for Ateneo for the first two, from first to their recent game, which is their fourth game. Sobrang Hindi siya steady niya. super, yun, actually yun yung word. That's thank you. Perfect. Yun yung hinahanap kong salita. Yung sobrang steady niya. Para Hmm. ano siya, ewan ko kung rich, pero para siyang Norwood for Ateneo this time. Parang this year. Parang medyo point forward, na steady lang. Di ba? Sobrang Provides shooter. defense also. Oo. Ako, And then, ako mas kino-compare provides ko nga siya kay defense din. Pugoy eh. Para siyang Pogay para sa akin, ano, medyo north. Spot up, spot up. Yung ganun. Spot up yung shooting niya, sobrang ganda. Actually, no, si Chris Con yung paborito kong, for me, for this year, parang siya yung pinaka-paborito kong Ateneo. Kaya gusto Ba't ko siya nawala number sa one eh. ba't nawala sa utak ko yung si Chris Kun? Masyadong mabango kasi si Amos. Oo. Masyadong mabango yung Amos, di ba? And yung ginawa niya din sa school natin, so, di ba? Nakakainis pero sobrang mabango yung pangalan ni Amos. Yun, for me, Chris Kun, kasi kung ano, yun nga, yung gusto ko talaga yung number one to si Chris Kun, pero yung, actually, if you're gonna look at that rivalry game, yung, di ba, si Chris Kun yung nagpadikit sa Lasal, pero si Kai Balungay and with the help of Amos, sila yung tumapos. And I guess si Kai Balungay with that performance nga, still this, like, yung conversation na siya talaga yung main man for Main guy. Ateneo this year. Then ano lang, before my end my speech about Ateneo's second guy, tingin ko si Mason Amos. Siguro nasa third siya or fourth for Ateneo. Pero parang same sila ni Cholo Nueva. This is their development year and then maybe next year biglang jump to a main guy yan. Or maybe a number Bigyan mo two lang guy. ng enough time si ano. Tsaka kasi si Mm. Amos may ano eh. I mean, as great of a player he is, 'di ba? Parang hindi niya masolo yung position niya kasi kaposition Mm. niya yung FSA nila eh. Mm. Tsaka ano para sa akin, pag nakikita ko si Amos sa court, parang ramdam ko na ano pa siya, na rookie pa siya, na dinidevelop pa. Hmm. Na nandun yung potential, pero kailangan mo siya i-develop. Unlike si Francis Lopez, plug and play. Oy, Francis, laro ka. Tagal na niyang alam niya Diba? na yung laruang Pinoy eh. Oo, di ba? Ako si Amos parang ano pa project pa siya na ang taas ng potential. So yun. Parang ina-unlock pa lang ni Coach Tab yung potential. Mm. Okay. And then yun. So, Let's go okay. to the Main final event. team. Main, Lasal. Hindi naman main event. Hinuli ko sila dahil feeling ko medyo mahirap na madali itong conversation na to. Ako madali Tricky lang siya. para sa akin. Pero for me siya yung best siya yung best sa mga second options eh. Oo, kung sino man to. Kasi ako di ko din sure kung sino dapat dito eh. Kasi dalawa lang to eh. So, alam mo DLS, you are alma mater. Sinabi ko nga dati parang two-man, ano to eh. Ah, Yung team na to medyo nagre-revolve on two guys. And that's Kiambao and Evanelli. Ang tanong, sino sa kanila yung main tsaka yung number two? for Yun me ang di ko din Evanelli talaga. maintindihan. Evanelli ka. O, kasi ang main guy talaga si KQ, 'di ba? Parang sinasabi nga na siya na yung So, best local player sa buong UAAP. wait. So, si Nelly ang number two mo? Number 2 si Evan. Tapos number 1 si Kiambao. Kasi 'di ba alam naman natin na sinasabi nga 'di ba, ito na best local player in the Hmm. UAAP na si Kevin Kiambao. Tapos mga ano niya na to, yung this is his team, Ah, then some say this is his league. So parang okay, KQ na to. Yung ito, team mo na to, ikaw na ang maging main guy. Tapos yun nga, si Evan, I see him as the Jamal Murray to, 'di ba, Jokic ang comparison kay hmm. sino to, kay KQ. For me, yun yung Okay. nakikita ko na si Evan, he should be the Jamal Murray to KQ's Jokic. Medyo iba. Actually, akala ko magsisame tayo dito kasi sabi mo dati paborito mo si Evan Nelly. Oh, Kaya hindi talaga favorite ko pero I still gotta go with KQ. ako actually baliktad. KQ na number 2 ko. Kasi feeling ko lang masyadong, pareho lang sila ng level na sobrang lakas maglaro. And to be honest, sobrang nahihirapan ako i-dissect ko sino ba yung main player and yung second star for DLSU.
Pero tingin ko kaya ako minain si Evanelli kasi siya yung heart and soul ng ng Lasal, 'di ba? Sobrang for me is the heart and soul of the LSU. Yun yung parang lang factor na I put him above of KQ. Don't get me wrong, KQ is absolutely a different kind of beast na pinanood ko talaga. Sobrang nasa baseline lang siya nakatayo. Nakakatakot tignan kasi hindi mo alam kung ano gagawin niya, 'di ba? Anything kaya niyang gawin basta may bola eh. Oh, pero I feel na this is still kung main guy lang pag-uusapan ay yung team, kung kaninong team tong DLS yung team na to. For me, I think this is still Evanelli's team. At saka, Pero sige, ikaw muna. pero parang kung si Evanelli yung main team, pero ang pinakamalakas na player dito si Kiambao. Yun ang akin. Parang siya lang talaga yung with his leadership and yung pagiging heart and soul of his team. Yun yung parang nagpaangat lang kay Evanelli sa akin. So yun lang. Saka he can be the crunch guy, di ba? Especially pag crucial. Alam natin Oh. na pag yung mga last second shots or mga shots Hmm. needed during the dying minutes, di ba? Si Evan yung pupuntahan yung pupuntahan. Mm. Yun din yung reason ba't siya yung nilagay ko number one. Kasi I think pag kunya last 5 seconds, Evanelli will take that shot. Yun din. Pero, ako naman I agree naman. Pwedeng interchangeable sila. Pero, Mahirap yung Lasal eh. Kaya ako din sila dinuli dito yun sa din. episode na to. Interchangeable din sila. Pero, I'm still, Hmm. I do believe na si KQ yung, magiging mas effective yung Lasal if KQ would be the main guy. Tapos, magsistep back Mm. si Evan. Actually, that's a nice. Maganda yung yung insight mo na yun. I think, yun nga, pag naririnig nila Coach Topics to, kaya sila Coach Kaloy, di ba? Baka gawin nga nila yan. Kahapon. Oo, baka mo gawin. Actually, nga, yung kahapon niya pala, grabe yun. Yung pangalawa na, di ba? Pangalawang alley-oop na ni KQ Oo. na Hindi ko kay nakita ko si Philip this Coach Topics season. yung isang araw pala. Sorry. Hindi kahapon. Ayun. Oo. So, Di ba? Yung alley-oop din, di ba? oo, dalawang beses niya na ginawa yung parang no look. Dalawang beses ginawa sa season na to, sa Iba yung pagkakaalam ko. vision ni Kate. Oh, kaya nga he's a different offensive beast talaga. And excited ako for KQ this season. Pero yun, Yeah. for now, I'm still putting it on Nelly. Pero yung insight mo na nga na if gawin nilang si KQ yung number one guy, baka mag-iba yung ihipal, baka mas ibang direction yung mapuntahan ng DLSU na could be better. Pero let's see. And yun, actually that's the main, those are the number two guys for us for each UAAP team this season. So yes, and that should all. And before we end it here, we would like you to like, share, and subscribe, and hit that notification bell. And then if you agree with our takes or disagree Mm-hmm. with our takes, feel free to comment. Andyan naman yung comment section. Feel free to let us know your insights. And however, we would want to keep this a healthy discussion with all the college basketball fans here in the Philippines. So, this has been William Go. And this is Miggy C. Until then, I'll see you next time.